Okay, maray na banggi po sa gabos. Ay, tururog. Maray na banggi. Ayan, sige. So, madalas po kita, no? So, yan, nagpapasalamat kita kay Lord na pwede kita mag-continue sa LDG mo niyan after kang vacation. And praise God na daing bagyo sa tayo na ini. So, saan na ba? Sa Sabado. Yan, pero pray niya daing magtabay syempre. So, anyway, sabi nga ni Delight, magpapatuloy kita sa topic ka, which is understanding the name of Jesus Christ. And kung naalala niyo, pang ilang weeks na natin ngayon sa sa LDG. Naalala? Hindi. 12? Hindi ko din alam actually. Ha? 10. O, possible 10 ata. Nakalagay kayo sa PPT ni Narina, isa announcement. So, pang 10, imagine, 10 weeks, like, madami na tayong nalaman about Jesus Christ. And I think sa mga names na nailinta, iba ko mong mga favorite. Ikaw ba? Yes. Sige na, magbanggit ang iba. Ang ilan. Si Kayla. Jesus. Jesus the name above all names. Si Edward. Ano favorite mo, Edward, sa mga names of Jesus? Yahweh. Okay, Yahweh. Sino pa? Si Delight. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Si Helen. Son of God, Son of Man, Son of David. Wow. Tatlo. So anyway, so ayan nga, sabi ko, ang point is, meron tayong favorite, pero ang point is, sige din, sana makapokus doon sa isa lang, para ito lang ngayon sa favorite. Kasi ang truth is, all of the names of Jesus is important, no? It really pertains to who He is, and ang lahat ng iyon ay mahalaga para mas makilala natin siya ng lalo. So, another na makikita natin ngayon, ito nga, another names of Jesus Christ, which is very important din na malaman. Ganyan. And actually pala, kung may mga weeks na hindi kayo nakapanood, no, maganda na balikan yung mga lessons na hindi nyo napakinggan. Kasi it's good to have a good understanding about who Jesus is. Kasi nga, di ba yung nakita natin na video last time, sobrang dami ng names of Jesus Christ. So ngayon, kung ilan pa lang tayo, 9 or 10, arugan. So sobrang konti. So imagine, like, nalaktawan mo pa sa saro, parang arugan. So very important to know or to maaraman itong mga truths na ito na nailinta from the last days. So anyway, bago tayo magsimula sa pagkilala kay Jesus bilang ating cornerstone, let's pray muna. Okay? Panginoon, we just wanna thank you for this time. We thank you, Lord, sa inyong pong katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat po na ikaw ay mabuti, na ikaw ay matapat, Lord, at ikaw po ay tumulong sa bawat isa sa amin, lalo na po sa mga students na ito. I know, Lord, that you are with them, sa bawat isa po sa kanila, ng tumulong sa kanila, Panginoon. At ikaw din po ang nagdala sa kanila ng ligtas at nagbigay din po sa kanila ng puso na makilala ka at maglaan po talaga ng oras para sa inyo, Panginoon. May prayer, Lord, na nawa buksan niyo po ang kanilang mga isip, ang bawat isa po sa amin ay talagang magkaroon ng puso na teachable, handa pong kilalanin ka at talagang matuto, Lord, ng katotohanan tungkol po sa inyo. May you open our hearts and our minds, Lord. May you remove anything sa aming mga puso na pwede pong maging hadlang upang hindi po namin maunawaan ang anumang katotohanan maririnig namin po sa gabi nito. Salamat, Ama. Ikaw din po ang mag-iingat sa mga possible po na papunta pa lang sa gabi nito. So, ikaw po ang may taas, Lord, sa pangalan po ng Jesus. Amen. Okay, so, ano ibig sabihin ng Jesus is our cornerstone? So, bigyan ko lang kayo ng short summary. So, sabi dyan, Jesus as being the cornerstone, it means that Jesus is the foundation for our lives upon which we must build and upon which we must rest and trust. So mamaya mas makita natin kung ano ba talagang ibig sabihin na si Jesus bilang ating cornerstone. So actually, makita natin that He is not just an addition. No, hindi lang siya, panibagong pangalan na naman, cornerstone, arugan, or add-on, or extra lang siya, parang ganyan. Or kaunting flavoring lang sa name of Jesus Christ. Makikita natin na sobrang halaga nito na actually hindi natin kayang maging like tayo, hindi natin kayang mabuhay nang wala siya. Ganyan. So siya ang pinakapundasyon ng ating buhay sa buhay na ito at actually sa buhay sa hinaharap. So actually, nakadepende ang buhay natin sa Kanya.
Okay, so tandaan natin yon. Our lives depends on Him. Ganyan. So, take Him out actually, and everything crumbles and falls apart. So, yun yung katotohanan. When we take Jesus out in our lives, everything will crumble and falls apart. So, pwede hindi natin yung nararanasan, pero like, okay man nga ako, may studies, may family, may araw niya kainin, ano pa lang sa DOST, sa CHED, araw ganun. Okay man nga ako, ganyan. Pero ito si truth. When you take Him out, everything crumbles and falls apart. So that is why it's so important that we know Jesus as the foundation, as the cornerstone of our lives. So, maintindihan dapat natin ito no, na si Jesus ang ating pundasyon or ang cornerstone ng ating buhay. Okay? So, tingnan natin, ano ba talaga ang konsepto ng cornerstone? No, pwede akong magagamit electric fan. Yan, ano ang konsepto ng cornerstone? Okay, so sabi dyan, cornerstone, pwede po pakibasa? Ano wala ba? Pakibasa po. 1, 2, 3, go! The key foundation for the entire building, the source of support upon which everything rests and finds stability. The main stone placed at the corner to guide for the workers to finish the structure. It makes all construction areas align and measure correctly. Okay, so di ko masyado pero I think gets to ng mga engineer. Kanina explain na ni Delight. So, ganun yung cornerstone. It's the key foundation for the entire building. Imagine, ganun pala kahalaga ang isang cornerstone. No? It is the source of support upon which everything rests and finds stability. And yung isa din is, parang siya daw yung guide, na parang siya yung pinafollow ng mga workers para talaga maging maayos yung structure ng isang building. Okay? So, dito, di ko alam kung may cornerstone. May Poste na ngayon. Poste na. Diba? Oo. Ancient, ano ba siya? Yung cornerstone. Okay. Si poste na daw. Pundasyon ng bahay. Pundasyon ng bahay. Okay. So, before, yun yung tawag sa kanila. No? It's the cornerstone. It's the pinaka-importanting, yun nga, foundation ng isang buong bahay. So, ibig sabihin, kung wala ang cornerstone, ang bahay ay masisira, diba? Matutumba, ganyan. So, ganun siya kahalaga. So, ibig sabihin, if you take the cornerstone away, yun nga, the entire building falls. So, meron dyan na, illustration, di ko alam kung nakuha. Nasa, messenger. Wala pa. So, mamaya na lang. Yan, mamaya na lang. So, when we say that Jesus is the cornerstone, di ba nakita natin kanina na cornerstone ay pinaka-importante sa isang bahay. So, sinabi that Jesus is Himself the cornerstone. Anong ibig sabihin ito? It means that He is the foundation of everything in our lives. Di ba? So, Jesus is the foundation of everything in our lives. Yan. Nararanasan ba natin yun? Or yun ba yung truth na alam natin sa ating buhay? Na siya ang pundasyon talaga ng ating buhay. So, di ba, when we say, like, that something is a foundation of our lives, it means na yun yung pinaka-importante or pinaka-stable part on which everything else in your life depends or is built. Di ba? Ganun ang ibig sabihin. Kapag ang isang bagay ay pundasyon ng iyong buhay, yun yung pinaka-importanting bagay na kung saan nakadepende ang iyong buhay. Parang ganyan. So, in short, the foundation of your life is what you build your decisions, values, and identity upon. So, kung ngayon, I think meron kayong mga pundasyon ng inyong buhay kung bakit andito kayo ngayon or kung bakit ano kayo ngayon. Pero ngayon, matitingnan natin na, di ba, it can be family, it can be beliefs, it can be your identity, kung bakit stable ka ngayon, parang ganyan. Pero the truth is, there is like a foundation sa buhay mo na kung saan okay ka ngayon, parang ganyan. So, ang point natin ngayon is maunawaan na kung ano yung alam natin na pundasyon ng ating buhay, parang yung question na para kanino ka or para saan ka bumabangon, nawa through this topic is maiba na talagang makita natin that Jesus should be the foundation of our lives. Okay? Na siya dapat ang pundasyon na kung saan ang ating buhay ay nakabuild ang ating mga desisyon, ang ating values, and ang ating identity. Okay. So, tingnan natin itong verse sa Isaiah 28, 16 to 17. Pwede po pabasa.
Okay, Isaiah 28:16-17. So this is what the sovereign Lord says. See, I lay a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation. The one who trusts will never be dismayed. So, it's actually from the Old Testament, no? Pero, tinutukoy na nito kung sino yung cornerstone, which is, Jesus Christ. Baga, it's a prophecy about Christ, no? Anong sinasabi dyan patungkol sa Kanya? A tested stone, a precious cornerstone, for a sure foundation. So, ibig sabihin, malinaw si Jesus ang pinakasiguradong pundasyon. That the one who trusts will never be dismayed. So, ito yung katotohanan, no? Without Him, we will totally collapse. Okay? So, kung wala ang Diyos, kung wala si Jesus, we will totally collapse. Ibig sabihin, wala tayong pag-asa ng kaligtasan. Ibig sabihin, walang assurance of salvation. Hindi magiging fruitful ang ating buhay sa panahon ngayon. And tayo ay, we will be unable to stand at all in our life and pati din sa ating spiritual na buhay. So, kung baga, yun nga, kapag wala siya, talagang shattered ang ating buhay. Collapse. Ganyan. Parang yung picture kanina na yung isa matayog, yung isa ay bagsak. Ganyan. So, again, nakikita din natin, pangalawa, when we say naman that Jesus is the cornerstone, it means that it is Christ who we will follow to live a straight path or stable life. Kanina kung napansin nyo yung meaning kung ano yung cornerstone, sabi doon, ito yung guide ng mga workers para sa mas stable at mas parang magandang bahay. No? Kasi nga parang doon siya sa gilid, tapos siya yung guide para maging maayos or maging stable yung isang bahay. So parang ganun din. Kung siya ang ating cornerstone, naniniwala tayo na siya yung dapat sundin ng ating buhay para tayo ay magkaroon ng mas stable na buhay. Okay? Ano ba ibig sabihin dito ngayon? Magiging ako mayaman, arugaian, financial freedom, ganyan. So, hindi naman ganun ibig sabihin. Diba? It can be that we are free in life. Ibig sabihin, we know na kung bakit tayo nabubuhay, ano ang layunin ng ating buhay. At alam natin kung ano ang purpose ng ating buhay. Ganyan. So, yun nga, ibig sabihin, a life that live out its purpose. So, ganun ba yung buhay natin ngayon? Diba? Talaga bang naunawaan na natin that Christ, or parang alam natin, though hindi pa natin pwedeng masyadong naunawaan, pero alam natin na I want Christ to be the foundation of my life. Because I want to live out my purpose and I know that my purpose is found in Him. Sabi nga ng isang, si Jim Elliot, meron siyang quote somewhere. Sabi dyan, I seek not a long life, but a full one. So, that means a stable life. Parang ganyan. So, we want not just a long life, parang ang totoong buhay ngaya, yung mahaba, masaya, na-enjoy yung mga bagay. Pero a true life is a full one. And our life can be full when we make Christ as the foundation of our life. Okay? So, yun. And here's the truth. God wants to work in our lives and build our lives into examples of His glory and goodness and creative genius, but it must all rest on Jesus as the cornerstone of our lives. So yun yung katotohanan. Gusto ng Diyos na kumilos sa ating buhay. Gusto ng Diyos na talagang maranasan natin na nangyayari yung layunin na meron siya para sa ating buhay. Na hindi lang tayong kain tulog, magkatrabaho, parang ganyan, mag-aaral, tapos one day mamamatay. Pero a life that really, na-live out kung ano yung layunin na meron ang Diyos para sa atin. And yun nga, yung katotohanan is, gusto ng Diyos na tumulong sa atin. Gusto niyang kumilos sa ating buhay para mangyari or mangyari yung layunin na meron siya para sa atin. Kasi nga, sa ating sarili, hindi natin kaya. Hindi kaya ng anumang accomplishment. Ganyan. Hindi kaya ng, kung anumang bagay para maging meaningful, para maging full life ang ating buhay. Ganyan. But, kaya ni Jesus, if He is the cornerstone of our lives, He not only gives us the strength to stand, but also to stand where He wants us to stand. Ganyan. So, baga, He gives us the purpose. And kapag, nilagay niya na tayo sa kung saan tayo, He also enable us. Kaya ng Diyos sa tulungan tayo. Kasi nga, siya ang pinakapundasyon ng ating buhay. So, may titingnan tayo na verse sa Ephesians 2, 8-10. Pwede po babasa. 1, 2, 3, go. For it is by the grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of
na to, makikita tayo na dalawang bagay na ginawa ni Jesus para sa atin. Una, He saves us. Kumbaga, talagang Jesus is the cornerstone or the foundation of our salvation. Diba? Kasi alam natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Parang paulit-ulit na sinasabi sa itong LDG natin, no? That we cannot save ourselves dahil tayo ay makasalanan. Diba? Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So alam natin yun, and for the wages of sin is death. Ganyan. So, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. But, sino ang nagligtas? But by God's grace, diba? He paid for our sins on the cross, died for us, or died for our sin, and hindi lang siya nanatiling patay, pero pagkatapos ng 3 araw ay He rose again. Diba? So, nagpapakita na talagang si Jesus ay able na magligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. So, naniniwala ba kayo doon na si Jesus ang nagligtas sa inyo at hindi ang inyong sarili or hindi ang sino man? Yeah. So, no, yun ang sinasabi ng Bible. So, ano man ang wala tayong magagawa, we should believe. Jesus saves us and He alone can save us and give us eternal life. So, pangalawa, tayo din ay binigyan niya ng work here on earth. And that work is a good work. So, ibig sabihin yun nga, meron siyang layunin para sa ating buhay. So, imagine, no, the God who created the universe na kung saan kapag siguro nagagala ka, na-amaze ka sa scenery, no, magayon na nangyayari sa mayon, magayon na sa arugan. Pero actually, no, among all that God created, tayo yung pinakamahalaga, no? Ang Diyos ay binigyan tayo ng layunin, binigyan tayo ng gawain upang magawa or gusto niyang gawin sa ating buhay, ganyan. And of course, as we do the work that He has for us, it's actually an opportunity to experience His nearness, His presence, and ang patuloy na pagpapakilala ng kanyang sarili. So, yun yung makikita natin sa Ephesians 2:8-9, that God saves us through by giving His Son, Jesus Christ, and that He gave us some good works to do habang tayo ay andito sa mundo. And that's our goal, no? That's our, parang kailangan gawin bilang isang taong nilikha ng Diyos, na alamin ano yung purpose na yun ng Diyos sa aking buhay at i-accomplish kung ano man ang layunin na yun na meron tayo na. Hindi tayo manatili na, ibuhan ko lang ngayon sa purpose na igwa si mother ko para sa kuya. Diba? May mga plano, si araw gain sa kuya, ako may sariling plano, ako ito si goal ko, ma-achieve ko lang ito, matapos ko lang ito, okay na ako. Parang ganyan. But the goal nga is to really do the purposes that God has for us. Okay? So, that's it. That means, yun talaga si Jesus bilang ating cornerstone, that He is the foundation. At kaya kanina, actually, ang pundasyon ay isa lang. Diba? Walang iba. Kaya nga sinabi that Jesus Christ is the cornerstone of our salvation. Kasi nag-iisa lang. Walang ibang cornerstone. Like, dito may cornerstone, doon may cornerstone. Parang ganyan. So, He alone can save us and can give us the salvation by His death on the cross. So ngayon, tingnan natin ang sinasabi sa New Testament about Jesus being the cornerstone at ano ba ang ibig sabihin ng mga ito. So actually, madali man lang tayo, I think. So, tingnan natin. May 4 dito ng mga verses na titingnan natin na kung saan sinabi na Jesus ay ang ating cornerstone. So, number 1, makikita natin that He was the cornerstone, rejected and crucified for our salvation. Okay, so basahin po natin ang verse. 1, 2, 3, go. Jesus said to them, "Have you not heard it was refused? The stone of the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes." Okay, so ito actually, di ba makita natin dyan that Jesus said to them. Siya actually ang nagsabi na the stone the builders rejected has become the cornerstone. So, kanina pa ito sinabi ni Jesus. Actually, sinabi niya ito just days bago siya mamatay. At sinasabihan niya nito ay ang mga religious leaders na nakikipagdebate sa kanya at nag-uupo sa kanya at gustong pumatay sa kanya. Diba? Actually, pumatay sa kanya. Ganyan. So, that time, He was in Jerusalem. Ganyan. And ilang araw lang bago siya ma-crucified. So, ang ibig sabihin ng verse na to, na though siya ay rejected by these religious leaders and siya ay pinapatay, di ba? Pinako sa krus, sinasabi niya na
He would rise again and become the cornerstone of the church and of salvation for the world. Sabi dyan, the stone that builders rejected has become the cornerstone. Parang stone lang siya, pero actually siya pala yung cornerstone. Parang ganyan. So, amazing, no? Na, like, nung nabasa ko to, like, ganun pala yung ibig sabihin niya. Parang ganyan. Na sinasabing kung paano, he was rejected, but, like, one day, he would rise again and become the cornerstone for our salvation. Ganyan. So, he would be the stone which the builders rejected so that he might become the cornerstone for those who would not reject him but rather believe in him to be saved. So, yun, na siya ay magiging cornerstone ng kung sino man ang maniniwala sa kanya. So, di ba dyan, 1:12, di ba? If you believe, or like John 3:16, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. So, kung tayo ay nag-decide to believe and to receive him, Christ became our cornerstone. Diba? Doon siya naging cornerstone ng ating buhay. Kasi hindi natin siya na-reject. Diba? If we rejected Christ, ibig sabihin, hindi siya ang ating cornerstone. Okay? So, and how was it that the rejection of him by the religious leaders and his death allowed him to be the cornerstone and foundation of our faith? Paano daw yung rejection sa kanya naging dahilan para siya ang maging cornerstone? Like, amazing man niya, rejected but become the cornerstone. Paano nangyari yun? Sabi dito, it would actually be the rejection of him and in his death on the cross that would allow him to pay for our sins and thus open the salvation to the world. Diba? So, amazing na dahil pala sa pag-reject sa kanya, and dahil sa kanyang kamatayan sa krus, yun yung naging dahilan para siya ay pwedeng makapagbayad ng ating mga kasalanan at magbigay ng kaligtasan sa buong mundo. So, kung hindi siya rejected, no, parang yun, like unable to give or to pay for our sins. But amazing na it happened, no, the builders, he is the stone that is rejected by the builders, but has become the cornerstone. So, alam natin, 1 Peter 2:24, diba? Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Sige, kung may nakakasaulo sa inyo. 1 Peter 2:24. So, sino kaya dito ang He? Diba? Jesus, He Himself bore our sin. Siya ang nagdala ng ating mga kasalanan. Diba? For the purpose of we die to sin and live for righteousness. And dahil sa kanyang mga sugat, tayo ay napagaling or gumaling. So, amazing. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan para tayo ay maging magaling, para tayo ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ganyan. So, salvation is actually a gift from us. So, siya ang nagbayad. And tayo ba, nag-decide na ba tayo na tanggapin ang gift na ito na binigay ni Jesus para sa atin or binigay ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So, kung hindi pa, salvation is a gift. No? Binigay siya ng Diyos. Yun nga, through the death of Jesus Christ, through the stone that was rejected na si Jesus Cristo na naging cornerstone ng ating kaligtasan. So, nawa tayo ay magpasya, no? Tanggapin natin si Jesus bilang isang regalo na binigay ng Diyos para sa ikaliligtas ng lahat ng tatanggap at mananampalataya sa Kanya. So, John 1:12. Hindi ko alam kung sabay. Diba? Sabi dyan, yan. Yet, to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become the children of God. So, sino daw yung may right to become children of God? Ang mga sino mang nag-receive, di ba? At nag-believe sa pangalan nino? Yan, sa pangalan na Jesus, in His name. Yan. So, ang Bible na walang ibang itinataas na pangalan. Hindi si Pilato or kung sino man, kundi si Jesus, di ba? In His name. Ganyan. And doon lang tayo magkakaroon ng right to become children of God. So, ulit-ulit na to, I think na verse na sinasabi ng hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang ng mga taong tumanggap at nanampalataya sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas. So, that's point number 1. Siya yung cornerstone na na-reject and na-crucified para sa ating salvation. So, pangalawa, Jesus is the cornerstone who secures us in salvation or gives us assurance of salvation. Acts 4:11-12. Pabasa po.
Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So, malinaw, no? Na si Jesus na yan. Sinabi, Jesus is the stone the builders rejected, na naging cornerstone. And karugtong na doon is, saan galing or saan matatagpuan ang kaligtasan? Di ba malinaw na? There is no other name under heaven, again, pertaining to Jesus Christ, given to mankind by which we must be saved. Yan. So, because of Jesus Christ, our salvation is secure. Na walang duda, na kapag tinanggap natin siya sa ating puso, walang duda na, walang question na, ligtas ba talaga ako? Sigurado ba ako na doon ako sa langit? Ganyan. So, marami nga na nagsasabi na, like, I think, pwede natin yan ma-experience na kapag sinabi mo sa isang tao na, actually, kaya mong malaman na ligtas ka, or doon ka sa langit. Like, sabihin ko, alam ko na ligtas ako, alam kong doon ako sa langit. Pwede ka actually matake ng mga tao na, ang yabang mo naman, parang paano mo nalaman na doon ka sa langit, parang ganyan, di ba? Na ang mga tao lang na pwedeng makaalam ngayon kung saan siya pupunta kapag namatay siya. Di ba? Ganon yung pwedeng reasoning ng mga tao. Pero malino na sinasabi dito, no? Na we can really know kung tayo ay ligtas, kaya natin malaman kung tayo ay sa langit o hindi. And paano nga? Yan. Kapag hindi natin reject itong cornerstone, gaya ng ginawa ng ilan. Diba? Kapag tayo ay tumanggap, again, doon sa John 1:12, diba? Whoever received and whoever believed, He gave the right to become children of God. And dun nga, John 3:16 pa ulit-ulit, no, na kung sino man ang tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ay merong buhay na walang hanggan. So, kay Jesus, bilang ating cornerstone, may security in terms of salvation. Hindi siya pwedeng pagdudahan. Na di ako sure, arog ka yan, like, ano yan, ano nga yan, arog kinanagibo ko, or baka nga yan, di isigurado, or baka joke lang, or baka, ano lang, ang Bible, hindi totoo, ganyan. So, we can actually depend on the Bible, kasi ito ay salita ng Diyos. Yan. So, amazing din na walang ibang pangalan. No, yun nga, actually, pwede tayong magkaroon ng maraming teachers, di ba? Maraming iba't ibang names, like mga tao na mag-abuting halimbawa, parang ganyan, kaya naman mga tao na gumawa ng mga ganitong bagay, inventors, scientists, presidents, good presidents, ganyan. Pero, walang ibang, cornerstone. Walang ibang tagapagligtas, no? Tandaan natin yan. Walang iba. Siya lang ang cornerstone. Siya lang ang pwedeng makapagligtas sa atin. So actually, kung nabasa niyo yun sa pinost ng GMA, di ba? Na yung sinabi ng Vatican na si Mary ay hindi co-redeemer ni Christ. Di ba? Maraming naniniwala na si Mary ay pwedeng makapagligtas sa atin. Di ba? Kaya mga Marian devotee, parang ganyan na iniisip na by like, like may faith or pagtitiwala ngaya or pagsamba, pag venerate kay Mary, ay pwedeng magdala yun ng kaligtasan sa kanila. Pero malinaw doon, no, na walang iba, walang partner si Jesus para iligtas ka. Siya lang ang nagsakripisyo sa cross, nag-alay ng kanyang buhay para sa ikaliligtas ng lahat. So walang ibang cornerstone. So walang second cornerstone. Diba? Only si Jesus. So ano application para sa atin? No application, be careful of trusting in anyone else for salvation or help in life besides Jesus Christ. So, is He the main person na pinagtitiwalaan natin ng kaligtasan at ng tulong sa ating buhay? Ayan. So, yun yung pwede nating pag-ingatan, no? Na iwasan or ingatan na hindi natin ang ating makita, hindi natin makita ang ating sarili na nagtitiwala sa iba para sa kaligtasan. Na ay ngayon kapag naging maray akong tao, kapag nag-join ako dito sa group na yun, kaya kapag naging religyoso ako, kapag naging present ako every Sunday sa pagsimba, baka sa iba ko. Ganyan. So, walang iba. Be careful of trusting in anyone else for salvation. Okay? So, hindi tayo pwedeng mag-call yun nga, kay Mary, sa saints, angels, or any other holy people para sa ikaliligtas natin. Walang sino man ang pwedeng magligtas sa atin. No? Only the death of Jesus Christ is the payment, only payment for our sin. And dahil din, naniniwala tayo na siya lang ang ating tagapagligtas. So, makikita natin actually yan sa Hebrews 9:22.
sabi dyan, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Diba? Walang kapatawaran. Walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. So, only Christ ay nag-shed ng kanyang blood para sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan. Diba? So, alam din natin na, sinabi sa Hebrews 9:28, Christ was sacrificed once to take away the sins of many. So, siya, yun nga, malinaw. Siya ang nag-sacrifice, no? Siya ang nag-shed ng kanyang dugo, nagbuhos ng kanyang dugo para ikaw ay maligtas, para ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. So amazing. Imagine the God who created the whole universe, diba? The God who created the Mayon volcano, ganyan. Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan. Siya ang pag-aalay niya ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, no, na nagbigay ng kanyang sarili para sa ikaliligtas natin. So, amazing. Kung kaya talagang si Jesus lamang ang daan sa langit. Kung familiar din kayo sa verse, wala ata dyan. John 14:6. Ano sabi doon? Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. So, malinaw, walang ibang daan. No? Hindi sinabi, one of many ways, but the only way. Ganyan. So, kung kaya masasabi natin na talagang Jesus is the only way. So, sabi dyan, kung nakita nyo, susunod, yung may only. Yan. He is only the Son of God. So, basahin nyo na lang, only the Alpha and Omega. And yung mga pinag-aralan natin, so siya lang yun. Walang iba. Okay? So, walang plus or walang pangalawang Son of God, gaya ng nangyayari sa ibang grupo ngayon na may tinatawag silang Son of God. Ganyan. So, tanging si Jesus lamang. So, that's point number 2. Titingnan natin. Pangatlo. And makikita natin ito sa Ephesians 2:19-22. Sabi dyan, Jesus is the cornerstone who unites us. So, basahin po. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Secretly, brothers and strangers, fellow citizens with God's people and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. In Him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him you are being built together to become a dwelling in His shrine of His Holy Spirit. Okay, so ano makikita natin dyan? Maraming, mga bagay. Sabi dyan, it speaks actually of Him being the cornerstone of our fellowship to one another. Diba? Kung mapansin nyo, yun nga, Christ as being the cornerstone, hindi lang cornerstone ang andoon, but marami ding mga stones to form a building. Diba? So, kung mapapansin natin, tayo yung ibang mga stones and Christ is the cornerstone. Baga, we are making a building and hindi lang siya isang, like, the cornerstone and isang building. Parang ganyan. So, makikita natin dito na siya talaga, si Jesus bilang cornerstone and as the small stones or pwedeng like mga small hollow blocks or bricks ang nagkukonekta sa atin para makagawa ng isang magandang building and makikita natin dito na it's actually His church. Ganyan. So, as we saw earlier, the cornerstone also holds the entire building together. So, maraming mga stones and those stones may come in a lot of different colors and shapes and sizes. Diba? Kung mapansin nyo, pero sa ngayon, actually, mga hollow blocks, graba? Oo. Pero kapag araw niya kaya, diba, hollow blocks na siya, parang may na-shape na siya, like, para-rest na sa shape. Pero I think si background kayo ni siyempre is kang panahon na mga darkulaon lang na rocks na tigpapatong-patong, parang kayan. Ganyan. So, ganun, no, para makabuo ng isang, iba-iba man. And, ganun din tayo actually, no, iba-iba. Iba-ibang background, ganyan yan. Iba-ibang origin or, habit or mga bagay na interest natin or talents, parang ganyan. Like, parang, tayo, different color, shapes, and size ng mga stone. Pero, because of Christ, He is the one that holds us all together and unifies us as one temple to God. Yan. So, amazing na dahil kay Jesus, kahit iba-iba tayo, we can actually be a beautiful building or templo or church para sa Kanya. And it's because of Him being our cornerstone. So, sometimes the differences can, pwedeng mag-lead sa atin na, iba maya sa arog, hindi pa si arog-arogan. Pero if we all, receive Christ in our hearts, ganyan, hindi tayo naka-base doon sa differences, but tayo ay naka-founded
nga sa similarity natin, which is Jesus Christ Himself. Diba? Na tayo lahat ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya. Tayo ay napatawad ng ating mga kasalanan. No? Tayo ay nakatanggap ng Holy Spirit, no? Ng Banal na Espiritu sa ating pagtanggap sa Kanya. So that's our common ground, and that makes us unified or united dahil kay Jesucristo. Okay? So, sa ngayon, Jesus is our cornerstone actually in two ways. Hindi ko alam kung nasabay. So, sabi dyan, Jesus is our cornerstone. Una, for salvation and relationship to God. Yun yung nakita natin, no? Dahil kay Jesus, tayo ay nagkaroon ng connection sa Diyos. Naging okay, naging assure tayo ng ating kaligtasan na wala tayong duda doon dahil kay Jesus. Pangalawa, because of Jesus Christ as our cornerstone, yan, He is, yan. Jesus is also our cornerstone for our relationship to one another. Ganyan. So, hindi lang sa relationship natin sa Diyos, naging stable, naging founded, naging matibay iyon, but also our relationship with one another. Okay? So, as we grow in our connection to God and at the same time in our connection to one another, we discover that God lives there among us and reveals Himself to us, to each of us as we fellowship together. So, yun, dahil sa presensya ng Diyos sa atin, it causes us to grow as one, diba? Nagiging united sa pagkilala sa Kanya, sa paglago sa Kanya. And actually, it leads us as the church or as a group, as a community na may isang Diyos na sinasamba or may isang tinataas na cornerstone, ganyan, para ang ibang tao din na outside of like a building ay pwede ding makakilala sa Kanya or pwede ding maging parte ng isang magandang building na tinatayo ng Diyos bilang siya ang batong panulukan or cornerstone. So, yun, that's point number 3. Jesus is the cornerstone who unites us. Okay, pang-apat, Jesus is the cornerstone who builds us together in service. So, 1 Peter 2, 4-7. Babasa po. As you walk to Him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to Him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture it says, "See, a living stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in Him will never be put to shame. Now to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone." Okay, salamat. So, may tatlo tayong truth na makikita dito. Una, Jesus is the cornerstone, rejected and crucified for our salvation. Nakita na natin yun actually kanina. And pangalawa, Jesus is the cornerstone who secures us in salvation, or yung mga nakita natin din kanina. And yun, again, the one who unites us. But dito sa point na ito, makikita natin na kung mapansin nyo, built, sabi dyan, you also, like living stones, are being built into spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices as acceptable to God through Jesus Christ. Ganyan. So, anong ibig sabihin nito? Built into spiritual house to be a holy priesthood. So, alam natin sa last time na napag-usapan about Christ as the great high priest, alam natin yung trabaho ng mga priest sa Old Testament, no? Sila yung someone na nag-offer, nag-mediate sa Diyos at sa tao ng mga panahon na yun. At tumutulong sa mga tao na sila ay magkaroon ng connection sa Panginoon. Baga, yun nga, mediator, tagapamagitan. So, actually, tayo din, bilang mga stones, parang sabi dyan, living stone, you also like living stones, ay ganito din, built into a spiritual house to be a priesthood. Ibig sabihin, ang Diyos ay tinatawag din tayo sa paglilingkod sa Kanya, na kung saan pwede din nating magamit ang ating buhay para maging tagapamagitan sa iba at sa Diyos. Parang ganyan. So, kumbaga, through our lives, people can know Christ through us. Of course, syempre, by sharing Christ, diba? And by shining for Him, and yun na, intentional na makikipag-usap sa mga tao about the Lord. So, makikita natin dito na
we are called a spiritual house. And sunod, makita din natin that we are called a holy priesthood and we are said to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ, na nagpapakita na tayo actually ay tinatawag to be servants of God. We are called to be servants of God. Okay? So, nawa hindi lang para sa ilan. Like sa mga officers lang ngayon ng ASC, parang ngayon sa mga nag-volunteer lang, kanina sa nagpa-games, kasi ito? Si Mitch, araw ka iyan, si Helen, si araw ka, or digdi sa worship team, sa Ingutan, araw kaan. But, yun, if you accepted Christ, if Jesus become your cornerstone, ikaw na ay tinatawag upang maglingkod sa Kanya. Hindi lang maging assured of salvation, maging okay sa relationship sa iba, kundi tinatawag ka din upang maglingkod sa Kanya. Ganyan. So as our cornerstone, Jesus unites us together even though we are different in many ways, and in this amazing unity, He uses us together to serve Him and to give Him glory. So, yun, God can use you, can use us as one building para magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, para maipakilala siya sa ibang mga tao. So, nakikita mo ba ang sarili mo na ganun? Na God can use you or that God will use you para ang iba din ay makakilala sa Kanya. Ganyan. Or iniisip lang natin siya na, ay para sa iba lang yan, wala man niya akong aram. So, kung walang aram, alamin. Ganyan, di ba? Di ko man niya alam kung paano sabihon, kung paano mag-share about Jesus Christ or paano through my life others can have been impacted dahil sa aking buhay, makakilala din sila sa Panginoon. So this is the truth, no? God calls us, or He called us to be His servants, to serve Him. We are called to serve Him. Ganyan. So, yun, we are spiritual house, tandaan natin yun, a holy priesthood, and we can offer spiritual sacrifices to God. Okay? So, I think that's it. Very short. Pero nakita natin yung apat about Christ being the cornerstone. Pwede natin balikan. Wala ata akong list ng 1 to 4. Pero basahin ko. Okay, so number 1, sabi dyan, He was the cornerstone na rejected or accepted? Rejected. Yan. Rejected and crucified for our salvation. Pangalawa, siya ang cornerstone who secures us in salvation. Diba? Only one cornerstone. He alone can save. Walang iba. And pangatlo, He is the cornerstone who unites us. Diba? Iba-iba man, pero because of Him, we can build or we can create, we can be a beautiful building na siya ang ating cornerstone. And pang-last, Jesus is the cornerstone who builds us together in service. Ayan. So, maganda actually itong opportunity, no? Actually, ang ESC maraming opportunities na kung saan pwede natin magamit ang ating buhay, ang ating talento, kung anong mga kakayanan na meron kayo para sa Panginoon, no? Like, may mga, ministries, like discipleships, or CG, ganyan, may evangelism, prayer time, tapos itong life discovery, and na pwede tayong mag-impact sa iba, ganyan, or as one, as a group, as a community sa BU na pwedeng abutin ng iba, na mag-reach out ng iba para din sila ay makakilala sa Panginoon. So amazing, no, naman kita siguro ang lahat sa atin involved, no, at handang gamitin ang ating buhay para sa Panginoon. Yun nga, hindi to para sa ilan lang, sa officers lang ngayon ng ESC or sa mga volunteers or sa mga staff, kundi para to sa lahat ng tumanggap sa Panginoon at nakita siya bilang ating cornerstone. So, ngayon, diba, nakita natin na siya nga ang ating cornerstone. Again, sana ito ay maging personal. Diba, Jesus is my cornerstone. Hindi lang Jesus is their cornerstone. Sila ang pinakapundasyon ng aking buhay, ng kanilang buhay, parang ganyan. Kundi maging aking pundasyon, parang ganyan. Dahil alam natin na kapag si Jesus ang pundasyon ng ating buhay, hindi iyon magigiba. Diba? Like, imagine, kanina, di ko alam kung yung Jenga. Alam niyo yung Jenga na game? Diba? Yung may tinatanggal-tanggal, parang ganyan. So, diba, ang goal is hindi yun mawasak kasi talo ka.
Parang ganyan. So anyway, yung sa Jenga, pwede mo tanggalin yung ibang part. Di ba? Yun yung like doon, parang ganyan. Pero pwede pa din siya maging stable or maging okay, kung baga. Pero once na tinanggal mo yung lahat sa ibaba, sabog yun, wasak yun, parang ganyan. So parang ganun yung illustration as Christ being the cornerstone. Na kapag tinanggal natin siya sa ating buhay, sabog, parang ganyan. Shattered, crumble, wasak, parang ganyan. So very important that you make Christ as your cornerstone. Kasi kung may ibang foundation ang buhay mo, may ibang rason kung bakit ka nabubuhay, yun ay mawawala. Diba? Like, para sa, career, diba? Pamilya ba ang iyong pundasyon or ang rason ng iyong mga desisyon, ng iyong beliefs, or yung ng identity mo, yung course mo ba, ganyan, yung alinman, tao ba ito, parang ganyan. Sila ay mawawala, diba? At paano kapag nawala, or nawala sila, parang ganyan, diba? Like, wala na sa buhay mo, parang arugaan. Kaya, dakulo ng mga tao na, parang, kapag si Christ ang foundation kang buhay nila, madali lang, parang tapusan sa buhay, magkaigwaning kawalan ng pag-asa, parang arugaan. Kasi wala ng joy or parang will na mabuhay, parang aruga ito. So, yun yung ayaw natin, no? Kaya, very important that you make Christ as your cornerstone. Sabi doon sa verse, diba? That, no one who, saan na yun? The one who trusts will never be dismayed. So, very important. Yan, a precious cornerstone for a sure foundation. That is Jesus Christ. So, that's it. And kumusta ngayon ang relationship mo with the Lord? Last na pala. Yan, sabi dyan, if you don't yet know Him, He is inviting you into a close, intimate relationship with Him. So, kung alam natin yung verse, Revelation 3:20, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Yan. So, Christ is inviting you into a personal relationship with Him. So, napansin mo ba na parang ang buhay mo ngayon is shattered and nakita mo ngayon na hindi pa pala si Kristo ang iyong pundasyon, ang pundasyon ng iyong buhay, or ang iyong cornerstone? So, He is inviting you, di ba? Paano tayo magkakaroon ng relasyon kay Jesus? Again, sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya. Believe and receive. Maniwala na si Jesus ang iyong tagapagligtas at siya lang ang may kakayanan sa iyo. Magbigay ng buhay na ganap at kasaya-saya or full life. Ganyan. So, pangalawa, if you know Him or kung kilala mo na siya, He is inviting you to walk more closely. Ganyan. So, ibig sabihin nito, na talaga siya yung maging cornerstone mo. Kung kilala mo na siya talaga yung maging cornerstone mo. Ganyan. Kasi nga, baka may iba, baka hinahayaan natin ng ibang bagay na maging pundasyon ng ating buhay. Na kumbaga, hindi siya sa labas ng ating ginagawa, kundi siya ang maging sentro kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Diba? So, ganoon again, isang question, para kanino kung ginagawa ang mga bagay na ito. Kung may sagot ka, possible yun yung pundasyon, cornerstone ng iyong buhay. Parang ganyan. So, very important na hindi nga si Jesus nasa labas, kundi siya ang sentro kung bakit ginagawa natin ang isang bagay. Pwede sa school man ito, diba? Sa pag-pursue ng isang career, sa plans mo for yourself or for your family, ganyan. You make Christ as your cornerstone. He is inviting you to walk more closely with Him. Pangatlo, He is also inviting you into a close fellowship with others. Okay, so the cornerstone is the foundation for a group stones or hollow blocks, not just one. So let Him lead you deeper, not just in your personal relationship with Him, but also in your relationship to others. So get to know others, have a deep and closer relationship with one another na kung saan nagiging blessing kita sa kada saro din yan. So He is inviting us into a close fellowship with one another. Pang-apat, He is inviting us into service. Okay, so yun yung last na tayo ay tinatawag. We are called to serve Him. We are made to serve Him. Ganyan. So, alin dyan ang, kung i-rate natin or kung kumustahin natin, kumusta ang relasyon ko sa Panginoon? Alin tayo dyan? So, may we respond ng maayos, and talagang hayaan siya na maging cornerstone ng ating buhay. Dahil alam natin na siya bilang cornerstone ay matibay,
no? Steady at yun, firm. He is our firm foundation. So make Him your cornerstone. So that's it. Okay, Jesus is our cornerstone. Okay, so let's pray. Lord, we just wanna thank you for this truth na nakita namin na ikaw po talaga ang aming cornerstone, na kung ikaw po ang pundasyon ng aming buhay, alam po namin na ikaw ay matibay, hindi magigiba, pwede kaming umasa po sa inyo, Panginoon, at pwede namin maranasan ang totoong buhay. Salamat din, Panginoon, na ikaw ang cornerstone na nagbigay po sa amin ng assurance of salvation, Lord, because of your death on the cross, because you paid for our sin, Lord. We can be confident that we are saved, that one day we will see you face to face in heaven, Lord, that we will have no doubt or fear of the life to come dahil po tinanggap ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. And kung hindi pa po kami nag-decide sa bagay na iyon na tanggapin ka sa aming buhay, Lord, may you really help us, Lord, accept you in our life, and talagang maunawaan po namin na ikaw lamang ang kailangan namin, na ikaw lamang ang tanging cornerstone sa kaligtasan, at wala ka pong kasama or co-redeemer, Panginoon. So, thank you, Lord, and thank you also for calling us to serve you, for calling us to be close with one another, to have unity, Lord, and to be one, be united po in knowing you, in serving you, and in giving you glory, Panginoon. So, hindi po namin ito kaya kung talagang wala ka po sa aming presensya. And I pray, Lord, for each of one here, like sa ASC, na nawa gamitin niyo po ang organization na ito, ang mga tao po na nakakadalo at talagang gustong kilalanin ka pa, na magdala po talaga ng impact, Lord, sa mga tao na makasalamuhan nila. You have called us, Lord, na ang ibang mga tao din ay maging parte ng isang templo na ikaw po ang cornerstone, Panginoon. So use us, give us strength, Lord, enable us, give us words and courage and boldness po kung kami man ay magkakaroon ng pagkakataon po ng opportunity na kung saan pwede ko po namin ma-share sa iba. And pwedeng hindi ganon, but maybe just by sending them encouragements, Lord, words about your love for them, and by just showing po talaga yung pag-ibig niyo para sa kanila, Panginoon. So tulungan niyo kami and gamitin niyo po kami, Panginoon, para po sa inyong glory, Lord. So we thank you, Lord, sa gabing ito. Ito pa yung panalangin sa pangalan po ng iyong na si Jesus. Amen.